Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon, unang linggo ng buwan ng Agosto, ikalawang araw ng buwan. Pag-alaala at pagkilala kay San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang sitwasyon sa buhay ng ating Panginoon na sa halip na unahin ang sarili, mas inuna ang iba. Anong ibig sabihin? Sabi ng ebanghelyo, nabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, pinsan niya. Pero mukhang may ibang mangyayari. Sa halip na mapag-isa, manahimik, magluksa, mas inuna ni Jesus ang kailangan ng mga tao. Kasi nung marinig ni Jesus ang balita, siya'y mag-isang lumulan sa bangka at nagpunta sa isang ilang na lugar upang manahimik at magluksa. Pero nakita siya ng mga tao na sumakay ng bangka. At habang si Jesus ay nasa bangka papunta sa malayong lugar, sa tahimik na lugar, yung mga tao na nakakita sa kanya naglakad sa baybay ng ilog. Sinundan si Jesus at nauna pang dumating sa pupuntahan ni Jesus. At pagdating ni Jesus doon sa lugar na kanyang pupuntahan, nakita niya ang napakaraming tao nauna pang dumating sa kanya. Sa halip na magalit, ano ang ginawa ni Jesus? Pinagaling ang dala-dala nilang mga may karamdaman, mga may sakit, at ibinigay ang kung ano ang pangangailangan ng mga tao. At dito rin sa ebanghelyong ito, sinasabi, sa dami ng mga tao at nandoroon sila sa ilang na lugar, naisip ng mga alagad, gagabihin tayo. Wala tayong maipapakain sa maraming tao na ito. Pinakamaganda siguro, pauwiin na lang sila. At sinabi nila ito kay Jesus. At ang sagot ni Jesus sa kanila, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. At ang sabi ng mga alagad, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Gaano na ito para sa napakaraming tao na yon? Gaano ba talaga karami? Sabi ng ebanghelyo, 5,000 ang lalaki, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. So talagang napakaraming tao ang nandoroon. At nung sinabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain, hindi ito maubos maisip ng mga alagad. 5 tinapay, 2 isda, para sa ganyang karaming tao, Panginoon naman, napaka-imposible yon. Pero alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang sinasabi. Kaya nung sabihin ng mga alagad, 5 po ang tinapay at 2 isda, ang mayroon tayo, kinuha ito ni Jesus at sinabi sa mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao sa damuhan. At ipinagpasalamat ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. At ang sabi ng ebanghelyo, kumain silang lahat at nabusog.
tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno pa sila ng 12 bakol ng hati-hating tinapay at isda. Alam ni Jesus ang kanyang sinasabi at ginagawa. Nung sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain, sinusubukan lamang niya ang kanyang mga alagad. Ito bang mga alagad ko na ito na palagi kong kasama, nakakarinig sa aking pangangaral at nakakasaksi, nakakakita sa mga ginagawa kong kababalaghan, sa mga himala, sa mga pagpapagaling, sa mga pagbuhay sa mga patay? Ito bang mga alagad kong ito ay tunay ng may sapat na pananampalataya na sa kawalan mangyayaring magkakaloob ang Diyos ng biyaya? At napatunayan ni Jesus, hindi pa sapat ang pananampalataya ng kanyang mga alagad, sapagkat nagtatanong sila, nagtataka, imposible, napakaraming tao, 5 tinapay, 2 isda, imposible yon. Pauwiin na lang natin sila, Panginoon. Kaysa man maging obligasyon pa natin sila kapag sila'y nagutom, poproblemahin pa natin ang pagkain nila, pauwiin na lang sila. Easy solution, di ba? At ganyan tayo. Kapag nagdesisyon, yung madali, yung hindi na tayo mamomroblema, yung wala na tayong iisipin pa. Pero hindi ganyan si Jesus na Panginoon at Diyos. Ang kanyang puso ay hindi pang sarili. Ang kanyang puso ay makatao. Inuuna niya ang ikabubuti at ang kapakanan ng mga tao kaysa sa kanyang sarili. Kaya nga di ba kahit nagluluksa at gustong mapag-isa sa pagkamatay ng kanyang pinsan, nang makita niya ang maraming tao na naririyan, sa halip na magalit, inunan niya ang kung ano ang pangangailangan ng mga tao. Magdidilim na, gagabi na, magugutom ang mga tao, walang pagkain. Ano ang mayroon ka dyan? At kung ano ang mayroon ka dyan, dyan ako magsisimula. At iyon ang napakagandang kwento sa ating ebanghelyo. Kung ano ang mayroon ka ngayon, hayaan mo na diyan magsimula ang Diyos. Sasabihin mo, walang-wala nga ako ngayon eh. Totoo ba? Talaga ba na walang-wala ka ngayon? Hayaan mo diyan sa kawalan magsimulang gumawa ng himala ang Diyos. Mangyayari ba? Oo naman, kung mayroon kang sapat na pananampalataya. Sapagkat ang Diyos, kahit imposible, kaya niyang gawing posible. Kahit sa tingin natin walang mangyayari, kung magtitiwala lamang tayo sa Diyos, may magagawa ang Diyos. Amen.